Oy, napahiya na naman ka-coffee dito ang nakatatandang Duterte, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mukhang napahiya siya dito sa sinabi ni Bato de la Rosa na wala siyang alam dito sa sinasabing narco list na yan. Ano ba kasing word narco list yan? Baka invento lang kasi yung listahan na yan. Interview si Bato de la Rosa, pero double meaning itong sagot ni de la Rosa dito eh. Tinanong siya about ano yung reaction mo dyan. Sinasabi ni boss mo, kasi ano niya ito ka-coffee, loyalist itong si Bato de la Rosa, loyalist siya kay Duterte, no? Tinanong siya, anong say niya dito sa listahan umano ito? Kasi dating PNP chief eh, di ba? Siyempre may connection ka. Dating police chief ka ng Davao City, siyempre may connection ka. May access ka sa mga ganyang detalye. Pero wala daw po siyang alam dyan. Anong ibig sabihin ng walang alam? Ayaw niya, umiilag siya sa tanong na to, o talagang wala talaga, walang nag-exist talaga na listahan yan. Kaya sa balita ng GMA News Online, Bato on Duterte's watch list claim versus Marcos, di ko alam yan. O kayo na mag-interpret dyan. Di ko alam. Kasi dalawa nga yung meaning. Ang ibig sabihin niya ng di ko alam yan. Alam, pinahiya niya yung boss niya. Senator Ronald Bato de la Rosa on Wednesday denied having any knowledge about President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. being on the drug watch list as claimed by former President Rodrigo Duterte. Ayun na. Si Bato na mismo ang nagsalita. Ano ba ibig sabihin yan? Wala talagang listahan. Invento lang talaga itong listahan na to. Baka ganun ba yun? Kasi mismong si Bato na eh. Hindi niya alam or pilit niya lang iniilagan dahil baka mabash siya or kung ano man yan. De la Rosa emphasized that the alleged watch list was said to be from the Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA and not the Philippine National Police which he headed during the Duterte administration. Pero hindi ang usapan eh. Mayor pa siya that time, di ba? Ibig sabihin, kung sino ang chief of police ng Davao City that time, di ba si Bato de la Rosa, kung hindi ako nagkakamali eh, humawak siya dyan eh, naging chief siya ng PNP Davao dyan eh. Ibig sabihin, may knowledge siya dapat dyan. Kasi doon siguro, I assume, no? Dahil alkalde si Duterte that time ng mayor, doon pinakita yung listahan na yan. No idea ako. Hindi ko sinabing hindi ko nakita, basta di ko alam yan. Ano ibig sabihin yan? Umiilag lang itong si Bato de la Rosa. Kung PIDEA list yan, PIDEA ang tanungin nyo. Ang sabi ng PIDEA list, so doon kayo sa PIDEA magtanong, wag sa PNP, di ba? I-added. Kasi dalawa yung list niya. Dalawa yung sinasabi ng listahan, possible na listahan dito. Una, yung PIDEA, definitely sila yung agency ng gobyerno na in charge dito sa war on drugs, dapat, di ba? And then nagkaroon din ng interagency, ito na yung collaboration ng iba't ibang ahensya, and then they come up with another list. Sa parehong listahan, wala talaga doon si Pangulong Bongbong Marcos. Baka ano ito, baka validation itong sinasabi ni Bato de la Rosa na wala siyang alam dyan, dahil wala talaga siyang nakita. Kasi I don't think na hindi niya malalaman dyan, kasi dati kang PNP chief eh. For sure, meron ka yan. Malalaman mo yan kung meron man. PIDEA said on Monday that Marcos was never included in their drug watch list. Malinaw yan. Una, naglabas ng official statement and then nagkaroon pa ng press con yan ng PIDEA. Sinasabi nila na wala. Siyempre, ang kabilang kampo, sasabihin ba nila na meron? Boss nila si PBBM, no? Siyempre, justification na lang yan ng belief nila. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Marcos is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA in the list. The name of the president was there, the agency said in a statement. Recycled issue. Nung campaign, yan na yan, ka-coffee. Yan na yung pinag-uusapan. Hindi na lang pinatulan ito ni PBBM. Baka nga wala talagang listahan, no? Baka invento lang talaga itong listahan. Mali mo, invento lang talaga. Diba? Gusto lang talagang sirain itong si Pangulong Bongbong Marcos nitong ginagawa nila, no? Ano sa inyo dyan? Hindi ko wala talaga. Wala naman talaga siguro. Di naman pusher si BBM, sabi ni James Saito TV, malamang. Tama ka ka-coffee, di pwedeng walang alam si Bato. Playing safe lang yan. Posible, no? Ayaw niyang maba, syempre pagagalitan siya ng amo niya ni Duterte kapag nagsalita siya dyan. Kasi bakit mo sinasabi yan? Ano yan? Kumakampi ka sa mga Marcos, etc. PNP chief ka eh. Ilang taong ka naging PNP chief eh. Definitely meron kang access niyan. May sharing of data yan. Makikita at makikita mo dyan. Senator Sen. Roque may nilabas na listahan noong 2012 ka-coffee. Check natin ka-coffee kung anong listahan niya. Pero that time, ano na yan? Transition na yan eh.
2012, 2016, 2019, 2020. O yan, transition na yan ka-coffee na pagka-presidente. Pero yun nga, mabilis lang gumawa ng listahan. Di pa, paano mo yung verification dyan? Di ba? I-purpose mo, sirain ng tao. Mahirap na. Sino magbe-verify dyan kung totoo itong listahan na yan? Kasi maski ako, kaya kong gumawa ng listahan na yan ka-coffee. Di ba? Mabilis lang gawin yung listahan na yan. Pero ang tanong dyan, i-verify Anong proof nyo nakasama dyan? Kasi mamaya galit ka lang doon sa tao, itinama mo yung pangalan niya. Di ba? Unfair yan doon sa tao. Hilda Galvez Pedea nagsalita na rin, pinasinungalingan ng mga sinabi ni Digong. Exactly. And then, dapat nung presidente siya, he has all the resources, edi sana ginawa niya, di ba? Pinakulong, edisyon niya, kung ano man po yan. Sana resign o ICC. ERAP, sir, dapat unahin muna ang psychiatric test in public, silang dalawa. pwede pa siguro yan. Melton Valenzuela, hello sa inyo. Amalia Ramirez, anak ba ni Duterte dapat nasa listahan? Bakit magalit si Tanda kay PBBM? Kasi nga ka-coffee, inalaw daw itong chismis lang naman to itong ICC, no? So natatakot kasi sila, medyo kinakabahan sila dito sa ICC na baka anytime daw arestuhin na itong si Duterte. Lumabas yung balita na yan about 3 weeks ago, di ba? Lumabas yung balita na yan na medyo dihado sila dito sa investigasyon na ito ng ICC, no? Bagamat walang jurisdiction sa Pilipinas yan, pero syempre may mga ginagawang mga remedyo yan. Nakatanggap kasi ng Intel report na nandito ng araw yan at anytime pwedeng araw arestuhin yan. So parang ang lumalabas doon, bakit daw pinapayagan ng administrasyon? Siyempre, nagalit sila. Yan ang pinag-uugatan ng galit nila kay PBBM. Pero respectful pa rin si PBBM. Ang pagpaparehab ay inaabot ng 6 months to 1 year. At si PBBM ay may isang kidney na lang. Bawal niya magbisyo ni hindi nga nagyoyosi. Correct. Pamerona kasi dinonate niya supposedly sa tatay niya, di ba? Supposedly para sa tatay niya. Nakita ko nga yung bato niya Diyan sa NKTI nung nag-tour tayo diyan nakita natin yung isa sa bato niya. Ang problema, hindi naging compatible, di ba? Tenes na yes, compatible, and then they pushed through with the operation, and then all of a sudden may mga findings, and then ibinalik, no? Na naka-display ngayon yung isa niyang bato. So parang, abusuin mo ba yung sarili mo? Isa na lang yung kidney mo, tapos ganyan. Ka-coffee, na ipaliwanag na lahat ni Prof. Antonio Contreras. Tama si Prof. Exactly. Panoorin nyo ka-coffee yung mga paliwanag ni Prof. Contreras dyan. O recycled issue. Ito mga binabato sa kanya dito. At may interest din talaga. May sarili silang interest dito. Rafi Gumayagay, ka-coffee, good morning po dito sa Wisconsin. Ang kapal talaga ni Babalina. Alang kwenta. Iboto mo ulit, ma'am. Sa pagkasenador. Definitely, ma'am, hindi mo na iboboto yan. At marami mga loyalista ang hindi na boboto dito kay Senadora Ivy Marcos dahil sa ginawa niya. Mekos-mekos lang mga paratang nila kay PBBM. Exactly, recycled niya Ami Balmeo, ang mga Duterte mukhang silang mag-anak na mga drug addict na sabi ni Almi Balmeo. Bakit mo naman nasabi yan, ma'am? Teka, i-share natin itong balita na ito. Naglo-load lang. Tingnan natin bukas, baka may press ko ulit. 100 times na nga sinabi ni PBBM na hindi makikipagtulungan ang gobyerno. Pero siyempre ka-coffee, hindi sila convinced dyan. Hindi sila, hindi sila totally naniniwala na hindi papapasukin. No? Kasi may lumabas nga ito ka-coffee na mga tawag din, mga Intel daw, no? Class A, yung classification nila dyan. Ibig sabihin, matibay ito ka-coffee. Matibay itong kanilang pinangahawakan na na anytime nga raw arestuhin. So baka yan yung nila, yan yung pinapanawagan nila talaga na takot kasi dahil siguro may ginawa kaya ganyan, nagkakaganyan sila. Magkakaalaman in the coming months. Tingnan natin ka-coffee kung may development na dyan. Kung may ma-aresto. At saka kasi napapansin din nila, yung mga kalyado ni Duterte daw, inuunti-unti. Halimbawa, si Kibuloy, di ba? Kung mapapansin niyo si Kibuloy, naging sunod-sunod siya ng subject ng criticism, and then yung suspension ng kanilang network, ng NTC. So parang napapansin nila, parang pinag-iinitan sila. Dahilan para magagaganyan. Parang, ano ba? Ano bang ginagawa sa atin? Bakit parang ginaganito tayo? Kakampi tayo during the campaign. Yan ang hindi nila matanggap. Kaya nagkakaganyan sila ngayon.
Mahal naming PBBM, martial law muna para matahimik na mga salot na Duterte, damputin lahat ang mga yan, sabi ni Gabriel Mendez. Wag naman, kakopi. And I don't think gagawin ni PBBM dyan. Wala pa naman tayo sa ganyang estado, no? Posible, dahil sa sinasabi nila, yung kanilang banta dyan, na gagawin daw ulit nila, yung ginawa nila sa panahon ng kanyang tatay, which is malabo namang mangyari. Buti ko may ginagawang masama si PBBM. Buti kung tamad ang presidente. Buti kung hindi nagtatrabaho ang presidente. Gawin niyo yan kung tamad, di ba? Gawin niyo yan kung walang ginagawa itong si PBBM. Pero na Ramos, Jenny, si Harimau lang ang nagpapakalat. Yan, napapatulan niya lang siya. Yang Garcio, balahura talaga ang bunganga ni Very Duterte daw. O, Tina's Cooking. Hello sa inyo. Miss Tina's Cooking. No, kay Bruman Marie, same old SHIT issue about drugs. Masyado ng gas-gas. O nga, lumang-luma na itong issue na ito. Anyway, sige, baka nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. So yun na lang, click lang po yung follow dyan sa taas. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe, nasa baba. At kung nasa TikTok kayo, yan, nasa TikTok na rin po tayo ngayon. I-click nyo lang po yung, subscribe din ka-coffee dyan sa TikTok, no? Makikita nyo naman yan dyan. Bago tayo sa TikTok, no? Kuha nyo na yun yung kape ka-coffee, sige, move tayo sa ating next topic.